Kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By the time na ma-serve yung court order, sabihin ni Saldico meron na siyang passport sa isang bansa na walang extradition. Ano gagawin natin lahat? What will we all do? Tsaka tayo magsisisihan? Kasi hindi mo kailangan... I mean, anong gagawin natin and how will you appease people? Alam niyo ho mga kababayan, kahit paano ho nating pagbali-balik ta rin ng mundo, napakahirap pong isipin na itong mamalang ho na to ang nakaisip na lukuhin ang 23, 24, 25 national budget. Siya lang ho ang nakaisip na maglagay ng insertion, siya lang ho ang nakaisip na maglagay ng program appropriation, siya lang ho ang nakaisip na pakialaman ng mga proyekto dyan sa DPWH. Napakahirap po talagang isipin yan. Kaya naman dito sa interview na to, nitong si Congressman Toby Chanco dito kay Ma'am Pinky Webb, sinalansan ho niya etong si Zaldico. Breaking news ho mga kababayan, kakapasok lang. Naku, yan na naman ang kakapasok lang. Naalala ho natin yung mga mga bandang 2020, 2021, mainit yung kakapasok lang na yan na caption eh. Lahat ng network yan ang gamit-gamit na eh. Kakapasok lang. Ayun, ito totoong kakapasok to, hindi ho fake news to mga kababayan. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo yan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito ho mga kababayan, ang pinaka-latest ngayon, kaugnay dito kay Zaldico. Political strategist Lito Banayo has raised question over whether former Ako Bicol Party List Representative Zaldico holds a Malta passport amid growing call for him to return to the Philippines to face corruption allegation. Naku, malaki yung problema yan mga kababayan. Meron na nga hubang Malta passport itong si Elizalde ko. Naku, yari tayo dyan. Kaya ho pala kahit magpalipat-lipat siya ng iba't ibang mga bansa. Diba? Parang nakakapagtaka ho mga kababayan kasi halimbawa, tayong mga ordinaryong Pilipino. Let's say nagpunta ka ng Amerika, meron kang meron kang visa dyan, di ba? Meron kang visa dyan, kukuha ka ng visa dyan. Ngayon, from America, lilipat ka ng ibang bansa, kailangan mong kumuha ng panibagong visa dyan. Ipagpalagay na ho natin, merong mga multiple entry visa yung si Elizalde ko. Pero grabe naman ho mga kababayan. Kaya siguro napaisip yung ibang mga politiko ngayon, meron na nga bang hawak na pasaporte na kagaya nitong kay Gibo Chudoro, itong si Elizalde ko, Malta passport. Kayo ho mga kababayan, sa tingin nyo ho ba talagang meron ng hawak na Malta passport itong si Elizalde ko? Kasi marami na hong nananawagan ngayong mga panahon na to na pauwiin na maraming sasalubong sa iyo, Brad. Ito sinisigurado ko sa iyo, sa susunod na video, ipapakita ko sa iyo yung isa sa mga sasalubong kung sakaling uuwi ka ng Pilipinas. At dahil dyan mga kababayan, speaking of Zaldico, punta na ho tayo dito kay Congressman Toby Chanco. Interview niya ho ito kay Ma'am Pinky Webb. Ito, matindi ho ito mga kababayan. Yay! Ako walang... Joey, welcome to the show. Thank you so much for your time. You're one of, I believe, 15 so far who have released their statement of assets, liabilities, and net worth. What made you release yours? Nagkataon lang, yesterday morning, I had an interview with the House media about the bill I filed, and then they asked me if I was willing to release my salary. Sabi ko, wala lang problema. So, pinadala ko. Yun lang yun. Have you done this in the past? Yes, I think dati nung tinanong ako, rinirelease ko. And my understanding is that since ninotaryo namin, it's a public document. At hindi kami makakaupo doon sa Congress, hindi kami maka-assume ng office kung hindi namin isubmit yung SALN bago ka mag-assume. So kaya tignan nyo yung date sa akin is June 29 kasi June 30 kami nag-a-assume, diba? So ang understanding ko, pwede siyang i-release at any time. So ano naman itatago namin dun? At bakit sa palagay nyo, 15 lang? At dahil dyan mga kababayan, palakpakan ho natin itong si Congressman Toby Chanco dahil isa ho siya sa mga naglabas ng kanilang salin. Pero alam naman natin, alam nyo kayo mga politiko na merong loophole yung salin na yan. Kaya tayo ho mga kababayan, ilabas nila yan, hindi nila ilabas,
wala ho tayong pakialam. Yung lifestyle ho nila, yun ho ang magkukwento kung gaano ho sila kayaman. Hindi ang hindi ang salin-salin. Kalokohan ho yan. Mismong si dating Senator Miriam Defensor Santiago ang nagbulgar sa loophole ng salin na yan. Kaya kung inaakala nyo, siguro extra protection, extra layer of protection yan para sa sambayan ng Pilipino. Ika nga, kada merong panahon sa isang taon na kailangan magsumiti ng salin itong mga bakulaw na mga politiko na to, no? Pero hindi ho yan ibig sabihin matutuldukan ng korupsyon. Kumbaga ano yan, deterrent, kumbaga yun tipong, sige, subukan mo magnakaw, kailangan mong i-declare yan, makikita namin na bigla kang yayaman. Alam na nila paikutan. Ngayon, kung yung salin na yan isa-isa sa mga kasangkapan para matapos ang korupsyon itong mga politiko na to. Dapat noon pa hong naunang panahon, wala na hong korupsyon na nangyari sa Pilipinas. Kaya ho yung salin na yan, basura ho yan para sa atin. Yung kanilang lifestyle, meron kang Gulfstream jet, meron kang Bell helicopter, di ba? Meron kang Agusta, hindi natin alam kung anong Agusta yan. Pero ang atin sigurado ho dito mga kababayan, yung salin na yan, basura lang ho yan mga kababayan. Out of what? How many are you? 380 have released their SALN so far. And then the senators, 24 of them already released their SALN. Hindi ko alam. I cannot speak for them. Yeah. But Congress, do you think it's just a slow burn or one by one maglalabasan na rin? O Hindi, ayaw ho kaya siguro ng ibang congressman na Hindi, ilabas? ang trabaho yun ng SecGen kasi nasa kanya yung records, di ba? True. Pwede naman niya i-release yun Right. But pwede mo rin i-release on your own as what you did. Yes. Baka naman hindi nyo sila hiningan. Baka naman ako lang hiningan nila, di ba? Kaya hindi sila nag-ano? Oo, kaya hindi sila nag-release. Pero sa akin, nung morning yung interview ko, 10 a.m. yata, so release ko na. Siguro, Kong Toby, what I'd like to find out is, what do you think of this openness now in releasing SALNs, not just by yourself, but let's say also the 24 senators who've released their SALNs, as compared to the past, where, the ombudsman, the former ombudsman, Samuel Martires, laid down restrictions on the release of SALNs for President, Vice President, and others. Kasi kayo nga sa SecGen, sa Senate, nasa din nila, sa yung kanilang SecGen din doon, di ba? What do you think, what is this, siguro this feeling now of the candidates, the senators and the congressmen having to release their SALNs? Is it because of the flood control scandal? Is it really just openness and, obliging to Republic Act 6713, which obligates all of you to file your SALNs? Di ba, once we file it, it's a public document. So anyone is supposed to be able to see it, di ba? So dati lang nagkaroon yata ng order si Ombudsman Martires na may proseso yata para... Not a process. Yeah, well, yes, a process. Hindi ko alam hindi ko the sigurado party, the person, let's say kasi President, Vice President ang hawak po ng Office of the Ombudsman, governors, vice governors, pababa, and members of constitutional commissions. You need the consent of the person. of the person. Yun po ang naging utos ni Ombudsman I think it Martires. shouldn't be that way, di ba? Kasi public official kami, kasama yan doon sa pag-disclose namin ng aming net worth. So kasama talaga yan. Dapat talaga ibigay yan. And you came out with about 213.9 yes. million net Yes. worth. Sa mga magtatanong sa inyo, would you be willing to answer? Why are you this rich? Hindi, nakadetalye yun sa Ito akin, nga. di ba? Okay. Yung 109 nakadetalye. million real properties, 111 million personal properties. Just wanted to ask you, what are real properties and what are personal properties, sir? Personal property siguro yung jewelry, mga ganyan. Okay. Yung real property, lupa, bahay. Pati nga yung minanak ko sa tatay ko na andyan, di ba? Nandito. Ayun, 1/8 of something. Yeah. Pati yung minanak ko sa lolo ko, kasi nung inayos yung EJS ng lolo ko, my father passed away na. So, na-direkta sa amin. So, pati yun, kasama dyan sa SALN. So again, So, pati you yung are mga one... minana ko nahandyan. Pati lahat ng, watch mo, gano'n, Hindi, paintings. yun yung personal. Hindi, nasa watch ko, siya? ano naman to, $200 lang to, di ba? Huwag mo naman ilang. Okay, all right. Ibig So, sabihin, I mean, relatively, di ba? yeah. Okay, let's talk about... I mean, there's something with me that I find joy in being able to wear
things that are not expensive but look elegant. So, yan yung challenge sa akin. Hindi ka flashy. Hindi ka kailangan bumili ng mahal. Hindi, Parehas kami ng style nitong si Congressman Toby Chanco. Pero yung $200 kung Toby, mahal na yan ha. Huwag mo linalang lang yan. Diba? Laking ano na yan, na mahal. Naku, natutuwa ako pag nakakabili ako na mukhang mahal na hindi naman mahal. So, yun ang You find joy in that. yung no? thrill sa akin. Alright, sabi mo nga, hiningi yung inyong SALN when you spoke to the media. Yes, may interview ako at 10 a.m. yesterday. Yes, so. Because you filed, is this 5699, House Bill 5699, basically strengthening the ICI. That was the interview yesterday. Okay. So yun, pagkatapos ng interview, siguro mainit yung issue doon sa SALN. So hiningi yung SALN. Let me transition to that that House bill, sir. The measure seeks to create an independent commission, audit infrastructure corruption, AIC. Kasi dapat may word na, parang kasi dito ICI, di ba? Gusto ko lagyan ng word na corruption. Eh sabi ni ChatGPT, yan daw ang yan daw ang magandang salita. Hinanap ko lang sa ChatGPT yung title. Quick question on that, because I know that Senate President Tito Soto also filed a bill strengthening the ICI. Yes. Ang tawag naman po sa kanila is Independent People's Commission. Yes. Again, filed by Senate President Soto. Let's talk about your version, sir. What is the power? Anong sakop nitong ICAIC? Okay, first, Pinky, siguro tatanungin ng iba, ba't ngayon lang ako nag-file, no? Ngayon lang ako nag-file because pinanood ko muna, di ba? I mean, binigyan ko muna ng tsansa yung ICI na makita ko kung ano yung kakulangan sa powers nila, di ba? So, number 2, 2 beses ako na-imbita doon as resource person. So, kung ano yung mga nakita kong kakulangan sa powers nila, yun ang pinasok ko sa bill, no? Number 1, yung power of contempt. Direct and indirect contempt. Napakahalaga nito because tignan natin, si Saldico twice nang inimbita. Binaliwala lang niya. He didn't even say bakit di siya nag-attend. Walang sagot. Walang sagot. Pero wala naman magawa yung ICI. Hindi nila ma-cite in contempt. No? Number 2, hold departure order. Kasi ngayon parang watch list lang. So gusto natin, habang sila iniimbestigahan, naka-hold departure order sila. May power sila to file for sequestration and hawakan yung properties. Bakit ko nakitang mahalaga to? Kasi nakita natin ulit kay Saldico yung mga eroplano nilabas na ng bansa, di ba? Nakalabas na. So, yan yung mga ilan sa mga powers na binigay natin, no? And syempre, binigyan natin sila ng immunity from suit. Nakita ko naman yan nung napanood ko doon sa kanilang Senate hearing. Yun naman yung ni-request nila, di ba? Para hindi naman sila babalikan. At dinagdagan pala natin ng 2 pang members, isang galing sa academe at isang galing sa reputable NGO. Let's talk about that. Sino yung 5 members nito that you suggest? Academe? No, first is yung chairman, retired Justice of the Supreme Court, licensed engineer, CPA. Meron na yan ngayon, no? Ang hindi ko lang nasulat dito, which I forgot, is maganda sana kung holdover capacity na yung 3. Di ba kasi nahandyan na silang 3. Sinimulan na nila to. So you want them to be part of this? If the bill No, I is want passed them to into be law? in a holdover capacity. So automatic na silang 3. Tapos dadagdagan lang na 2. Hindi ko lang nasulat sa bill eh. Pero pagdating ng committee hearing, sasabihin ko yun. Who is the 5th? Sabi ng member of the academe and then? NGO, reputable NGO. Okay. So meron na tayong retired justice, CPA, and engineer. Engineer, yeah. And then Silang 3 na yun, ha? Yeah. My proposal is to leave them. Judge Reyes, leave them na. Silang 3, hold over. Hold over, tapos dadagdag na lang ng 2. Add 2 more. Yeah. Okay. Sabi mo nga, they have the power to issue contempt, direct or indirect, issue hold departure orders, etc. What kind of support are you getting from the members of the House of Representatives regarding this Hindi, bill? kaka-file ko lang yan, I think, Tuesday. So, naka-break kami. So, we'll find out on
on November 10, pagbalik namin. But do you feel that you will get a lot of support? And do you know if there are other similar bills Meron. filed? Sina Congresswoman Laila De Lima, they filed early on. I see. Meron din silang final. And you're okay for the possibility or eventuality that It's consolidated. you consolidate these bills? that's big. Dapat yung salin nitong si Elizalde ko linabas na rin ho ngayong mga panahon na to, di ba? Kasi naglalabasan para makita naman ng ating mga kababayan kung gaano kayaman tong si Zalde ko. Based on our rules, that's how it really works in Congress. They consolidate all the similar bills. Congressman, how long and how soon and how important is it to be able to pass a bill like this? Kailangan, I mean, based on how I feel, kailangan na yan kaagad. Kasi naiinip na yung tao, di ba? Gagalit na nga eh. Galit eh. Hindi naman humuhupa yung galit, hindi naman nababawasan, padagdag lang na padagdag eh. Di ba? Even nung naglabas na yung ICI ng mga fa-file nila, di ba? Galit Parang pa rin. sabi nila, kulang, ganito. So, makikita naman natin yung reactions ng tao, no? So, talagang kailangan bigyan natin ng mas malakas na ngipin yung ICI para mas mabilis na rin nilang magawa yung trabaho nila. Pero clearly, this is just going to look into infra projects. Yes. All right. All infra, not only flood control. Of course, all infra projects, vertical and horizontal. Yes, all. Yan po yan. All right. Yung sinabi niyo po kanina na nagrekomenda ng filing of charges si ICI to the Office of the Ombudsman. Let's name them. The recommendation is to file against Senator Joel Villanueva, Yes. Senator Jinggoy Estrada, Yes. Yusek Bernardo, Congresswoman Kahayon Uy, Former congresswoman. former Congresswoman Uy, and Koa Slipana, no? Yeah, and Saldico. Sorry, and Yeah, Zaldico. Hanim yata. So, ang sinasabi niyo po, galit na nga yung tao, tapos nagkaroon po ng recommendation from the ICI. And do you feel that naging kulang ho ba yung kanilang first batch of recommendation to the Office of the Ombudsman? And yung kulang yung first batch, because I was there twice, di ba? Doon sa pag-question nila, makikita mo talaga kung gano'ng kaingat, gano'ng kadetalyado yung mga tanong nila para ma-file nila yung malakas na kaso. Kasi I was there twice eh. Talaga yung mga tanong nila talagang mabusisi at detalyado. Hindi basta tanong, bakit, paano lang ka ganito. So, detalyado talaga. So, ako, medyo naiintindihan ko because napunta ako doon. Eh, yung mga tao, hindi naman sila napunta doon, di ba? Correct. So, siyempre, sa kanila, Saka napakadami ho nilang secret dyan sa ICI. Kaya yung mga kababayan natin kung ngayong mga panahon na to ay napapaisip na bakit wala si Martin. Si Martin Romualdez lang naman ang hinahanap namin eh. Isama nyo na si Martin Romualdez para kasi pagka yung due process, pagka nasama na itong si Martin Romualdez sa mga listahan ng kakasuhan ng ICI dyan sa Ombudsman, meron naman ho tayong tiwala sa ating justice system. Kaso yung mga individual na tinalaga para pamunuan itong mga ahensya na to, doon ho tayo nagkakaproblema. sa tingin ko, medyo Nababagalan. Tsaka hindi pa sila nakakanood ng live streaming, magsisimula pa lang. Yeah. So, naiintindihan ko kung bakit ganun ang perception nila. The public perception is that way. But tell us more about what you were saying because you were there twice. Sabi mo nga napaka-detalyado. Were you happy with the way at least you were being asked or questioned? Dahil sabi mo nga, one part will say, wala pang kinakasuhan. Meron bang, yung iba nga tinatanong, may makukulong ba by Christmas? And then there's that other part also that says, there's so much that needs to be considered. Hindi naman dali-dali lang mag-file ng kaso. What are your thoughts having been invited twice by the ICI? Hindi. Alam ko, naiintindihan ko yung taong bayan. Gusto nila talaga may makulong before Christmas, no? At ako naman, yung experience ko doon, talagang detalyado sila magtanong. Imagine, nanggaling na ako once there, di ba? So, ibig sabihin, kung hindi sila detalyado, hindi na ako papabalikin. So, I think, in between my first and second appearance, meron silang mga testimonies na nakuha na gusto nilang mas makuha yung detalye. Kaya, pumunta ako doon. What did you tell them that you have not told us? Hindi, wag. I don't think I'm at liberty. I don't know their rules, no? And I want to help them. So, yun, basta nagtanong sila pa.
At sigurado naman ako, Congressman Toby, doon yung sa iyong paglalahad, diyan sa ICI na yan, sinabi mo sa kanila na hindi magagawa nitong si Zaldico na siya lang mag-isa lahat ng kabalintunaan na yan. Ika nga ni Senator Dante Marcoleta. Ngayon, kung ikaw, Congressman Toby, hindi mo kini-question yung hindi pagkasali ni Martin Romualdez diyan sa unang listahan na yan, mayroon na, magkakaproblema tayong dalawa, Congressman. Diba? Isa ka sa mga maiingay, nagsasabi na Zaldico, Martin Romualdez, Zaldico. Diba? Tapos ngayon biglang pambihira. Satisfy ka? Okay ka ba dun sa listahan na yun? Wala si Martin Romualdez. Oh. So meron ka pa pong sinabi na hindi niya pa po nasasabi sa amin? Yes, and meron akong mga pinaliwanag na mas detalyado kaysa sa pagpaliwanag ko dito. Kasi dito, limitado yung oras. Doon talagang yung mga tanong nila is... Tsaka makikita mo, di ba, pag tinanong ka, makikita mo kung napag-aralan nila ng mabuti yung kaso. Makikita mo kung yung tanong nila talagang matutumbok nila yung mga kalokohan. No? At nakita ko yun. And you saw that? Yes. They magaling. are on the right track, Yes. sir. Yes. We're going to take a very short break. We'll continue our discussion. Siyempre, re-recta na ho tayo. Lang nang panoorin pa ho natin yung commercial, di ba? Welcome back. Still with us, Namota's City Representative Toby Tiangco. I want to go back to my previous question, na ang sinabi po ng ICI, ang kanilang recommendation to file charges against the following individuals before the Office of the Ombudsman. Were you satisfied with that? Okay, Or sa palagay niyo ho ba kulang? Yung iba kasi, ang may personal knowledge lang ako is yung kay Zaldico, di ba? Yung iba, wala talaga akong personal knowledge. Yung hindi ako comment doon, no? Yung kay Zaldico, sa tingin ko talagang dapat marami siyang sasagutin, no? Pero ako, meron akong parang time limit, di ba? Na sa tingin ko, yung gobyerno dapat mapauwi nila si Zaldico before the end of the year. Yun ang tingin ko. Pag hindi nila mapauwi, sa tingin ko magagalit yung tao at mabubuo na talaga yung isip ng tao ngayon. Because Mabubuo ang isip ng tao na? Pag nakausap natin yung tao, ano ba sinasabi nila? Ayaw pauwiin si Zaldico dahil magtututuro yan. So, pag hindi nila napauwi si Zaldico by December, talagang maniniwala na yung tao dun sa bagay na yun. Diba? That's why I've been pushing DFA. Diba? Hold on, sir. And what about you? Would you believe that as well kung hindi pa po mapauwi si Zaldico by the end of the year? Hindi, yun. Pati ako personally, pag hindi pa mapauwi si Zaldico by December, mag-iisip na rin ako na baka merong mas mataas kay Zaldico na gumagalaw para hindi siya pauwiin. Nako. Who happens to be who? Hindi, kasi ang pwede lang niya ituro si, Martin Romualdez. Speaker Martin, Di ba? Alright, so hindi natin maintindihan. At hindi ko talaga maintindihan, di ba makikita mo naman pag pursigido ang gobyerno, Di ba? Makikita mo pag pursigido, Let's compare, no? There were previous cases before na makikita mo kahit wala pang kaso, wala pang warrant, pursigido yung gobyerno na pauwiin kung sino man yon, di ba? Pero dito, meron ba sa gobyernong pursigidong... So you feel they're passive? Yes. They're passive? Yes. The Marcos administration is passive? No, especially the DFA. Di ba? Yung DFA kasi, ulit-ulit kong sinasabi, alam mo, simple lang yan. Kung may Cancel. paraan, kung gusto, may paraan. Kung Kung ayaw, may dahilan. dahilan. Bakit dahilan ang sinasabi nila? Hindi nila sinasabi sa tao o hindi nila sinasabi sa atin yung paraan. Di ba baligtad di ba? Ang binibigay nila yung dahilan bakit hindi pwedeng kanselahin. Okay. Diba, no, human nature, pag ang binigay mo yung dahilan bakit hindi pwede, hindi ibig sabihin ayaw mo. Pag gusto mo, hahanapan ng paraan yan. Ipabayaan mo na yung abogado niya mag-question. Di ba? So, I wanted to bring that in because from my understanding, ang sinasabi nga ng DFA is that the agency, kasi you wanted basically the DFA to cancel the passport of Zaldico, right? Because we can only assume where he is. There is Yes. talk, either he's in Spain, Portugal, etc. We're still, that's still all unverified. The DFA is saying that you can cancel or revoke a passport if it was acquired fraudulently, Yes. if it was tampered with Yes. or issued erroneously, Yes.
or ordered by the court? Hindi, meron dyan, Section 4, RA When the holder- 11983. Nakasulat dyan, public safety, public health, and national security. Nandun. Ah. Di ba, sino magde-determine national security? Pwede ba silang pumunta sa korte para i-determine yung national security? It's not for the court to determine national security, di ba? What are your thoughts, though, if you're saying that the DFA is passive about this? Parang, are you saying also, is it right to conclude that you're saying that the Marcos administration also is passive, does not want... No, I don't think so. I think it's the job of the DFA na Ikaw naman, Congressman Toby, ikaw naman, wag naman tayo sinuuror mo naman. Huwag ganun. Hindi mo pwedeng sabihin na ang Marcos administration hindi sila passive. Gusto nilang pauwiin itong si Zaldico. No, ang DFA, hawak ko yan ni Marcos Jr. Pagka sinabi niya, sino ba ngayon ng DFA secretary? Si ano pa ba? Pangalan nito si Manalo pa rin ba? Hindi ko natin alam, wala na tayong balita kung sino yung DFA secretary, no? Isasabi lang niya na ano yan? Maraming dapat ipaliwanag yung mama na yan. Gawa ka ng paraan para mapauwi ang si Elizalde di ba? Ito pinag-uusapan natin dito, hindi ho siya ng agarabyado ng ilang mga individual. Hindi ho siya ng estapa dito. Para ibigay yung dahilan na ito yung mga panuntunan sa pagpapakansela ng pasaporte. Hindi ho. Hindi naman natin binibreak yung law. Ang hihilig nyo mag-bend ng law dito sa passport. Hindi nyo naman bibreak Simple lang, ibibend lang natin ng konti pagka ba kinansilang pasaporte nitong si Elizalde tag dito, inuyurakan na ba natin ang kanyang karapatang pantao? Hindi. Ang atin dito, ang panawagan ng nakakarami. Sounds familiar, no? Yan ang prinsipyo nitong si Eric Sylvester. Ngayon, papatakin muna natin sa kanila yung gamot na ginagamit nila doon sa kanilang pagsasalita dyan sa Senado. Okay lang na i-bend ang law. Dito sa isa na to, hindi nga natin binibend May batas. National security ho ito, nag-akagulo mga Pilipino. Pag nagkataon, pagka hindi napanagot itong mga mesala dito, sa tingin niyo ho ba magiging stable pa ang ating pamahalaan? Malaking gulo ho ito mga kababayan. Seryoso ho ito, no joke to. Kahit kasi pagka nag-escalate pa, domino effect ho yan, wala na makakapigil dyan. Gulo, all out nakaguluhan ho ito. At hindi lang ho yung mga mahihirap, lahat ho dito sasangkot sigurado. At ang magkakaisa ho sila para pabagsakin yung mga magnanakaw ng mga politiko. Kaya ikaw, Congressman Toby, yung positioning mo sa ang ganda-ganda na ng 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 atake mo Tapos sasabihin mo, DFA lang yan, di kasama yung administrasyon. Kaururan gawin yan. Hindi naman kasi sinasabi pa ng DFA na ayaw na. Parang dinidelay lang. Kumbaga sa yung tinatawag natin, dinidribble, di ba? Dinidribble, Okay, baliktarin natin yung sitwasyon, Pinky. Kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By the time na ma-serve yung court order, sabihin ni Zaldico meron na siyang passport sa isang bansa na walang extradition. Ano gagawin natin lahat? What will we all do? Tsaka tayo magsisisihan? Kasi hindi mo kailangan... anong gagawin natin and how will you appease people? Ang isipin ng tao, kaya nyo hindi... Matagal na ho natin sinasabi yan, pinapatagal lang para itong si Zaldico. Ito yung suspecha natin noon pa man. Sa dami ho ng pera niyan, kung ano man ang requirement sa isang bansa para magkaroon siya ng pasaporte, mabilis na lang ho yan. Meron pa nga mga bansa dyan na talagang pwede kang bumili ng pasaporte. Basta meron ka lang maraming dolyar, magdeposito ka sa bansa nila, ayun na, mabibigyan ka na nila ng pasaporte, bayaran mo lang. Magkano ba yan? $500,000? Ako, easy. Ganun lang yan kay Elizalde Meron na ho siyang ibang pasaporte. Kahit nakansela yan yung pasaporte niya dito sa Pilipinas, meron na ho siya, makakagala na ho siya. Kahit saan ho siya magpunta, pwede ho siya magpunta. Gusto yung magpunta ng Japan, walang problema. Meron na ho siyang magpunta ng Amerika ulit, walang problema. Anong kansela? Anong madidetect? Yung passport na gamit-gamit niya, iba na ho yun dun sa passport na pinipresenta niya. Kaya lang naman ho natitrigger yan dahil yung iyong mga personal information, pagka itinap mo yan, kung yung pasaporte na pinakita mo at yun ang kinansila noong bansang pinanggalingan mo,
kung saan mo kinuha ang pasaporte na yun, maano yun, tag dito, mag-a-alarm yun. Diba? Wala na, kansilado na passport niya, maiuwi nyo na yan, deport na yan. Diba? Madudor to door ka nun. Pagka iba na pasaporte mo, iba na detalye nito eh. Yan, hindi na ako si Elizalde ko eh, di ba? Ibang tao na yun. Yan tatapal ko dyan di malaya na makakapunta kung saan-saan itong si Elizalde ko. Yun ang ating iniiwasan dito. Di natin alam kung talagang ganun na ganun, pero yung ideya natin, hindi ko tayo eksperto o kung ano pa man. Ang sinasabi ho natin, yun ang ideya natin kung bakit siguro pinapatagal ang pagkakansila dyan sa pasaporte nitong si Elizalde ko. Tapos merong lalabas na ganitong balita na di umano itong si Elizalde ko meron na siyang Malta passport. Kagaya ng passport na nitong si Gibocho Doro, di umano. Hindi kinancel, binigyan niyo siya ng pagkakataon na makakuha ng pasaporte sa ibang And bansa. is that a possibility in Portugal? Yes, it's a possibility, di ba? There are countries na walang extradition eh. Ngayon, bakit ko to sinasabi as early as now, no? Kasi ayoko umabot doon sa punto na wala na tayong magawa, tapos tatanggapin na lang yung galit ng tao. But Congressman, don't you think there is a chance that he's doing that already? There is nga eh, di ba? Kaya nga sinasabi natin, di ba? Okay, ano nagpapaisip sa atin nun? Di ba, number one, nung una siyang pinapauwi ni Speaker Bogie D, sabi niya, anong una sabi niya? Sabi niya, sasagutin niya lahat ng accusations. Nung pinauwi na siya at sinorten yung kanyang travel clearance, Nag-resign siya. instead na humarap, nag-resign siya. On the day na matatapos yung last day ng notice para hindi siya humarap sa Ethics Committee. So Right. ayaw niyang humarap. 2 beses sa ICI, ayaw niyang humarap. Tapos, nilabas niya yung air assets niya. Kung yung bahay niya, pwede lang niya dalhin, didinala niya yun, di ba? So, yung mga assets, pag-aari niya, na pwede niyang ilabas ng bansa, inilabas na niya. Yung ganyan bang klaseng tao, may balak bumalik dito at managot, bakit mo ilalabas ang iyong air assets kung may balak ka pa naman umuwi dito? So, doon pa lang makikita mo na yung pattern At nalabas ang air assets, even if hindi maaaring maibenta. Kasi, di ba, sinabi ni Sec. Vince Dizon that they tried to, there was Hindi, kasi kailangan na ano yun eh. Dalawa kailangan doon eh. Certificate of deregistration tsaka export certificate of airworthiness. So hanggat hindi binibigay ng cannot kaap sell yun, those. hindi niya mabebenta yun. Pero magagamit niya. Magagamit niya eh. Hindi ko lang alam kung sa helicopter pwede ba magpeke ng papeles, di ba? Hindi ko alam. Mukhang mas mahirap yata yun sa helicopter kaysa sa kotse. Kong Toby, do you think that, well, number one, do you think he even plans to come back? Hindi. Wala. Okay, Hindi. sigurado na Hindi, kayo walang doon. balak Hindi yan. ba sa pattern eh, di ba? Yeah. Di ba normally dapat kung pinadalan siya Napahawalan yan ng yun eh. summon ng ICI at hindi siya pwedeng bumalik, di ba dapat susulat ka? If he is in a country that we do not have an extradition treaty with, does that mean that he will never return even if there's a court order because we do not have an extradition treaty with that particular I country? would think it would be that way. Di ba? Di ba? Tsaka, hindi ba nakakapagtaka? Ikaw yung inaakusahan, wala ka man planong depensahan yung sarili mo? Hindi ka man naglalabas ng video statement o kahit ano? In the beginning, of course, there were statements basically saying that he would come back and that he will answer all allegations hurled against him. Yes. But of course, that never happened. Yep. What do you think should be done next? Because there's also talk with regards to, let's say, Sergeant Gutesa. Questions on, there are people who believe the testimony of Sergeant Gutesa. There are people who say pwede siyang tanim witness. No? But there's another part here, another side that could be looked into. These two individuals that have been mentioned often in the Yes, hearings. si Mark and Paul. Paul and Mark, no? And yung Paul and Mark, Ito po yung for context, supposed to be tao ni Congressman Zaldi. hindi supposed to be. Ako na nagsasabi sa inyo, yung si Paul tsaka si Mark, tao ni Congressman Saldi ko yan. Kasi yung dalawang yan, may mga times na kung may Doon pa lang ho, sa punto na yon, ginagarantihan na ho tayo nitong si Toby Tiangco na yung binanggit
nitong si Master Sergeant Orly Gutesa diyan sa Senado na tao ni Zaldico tong mga to. Sila yung tagakuha ng pera sa kung kani-kanino, di ba? O sila yung nagbibigay sa amin ng mga maleta. Yan sa kanila namin binibigay yung mga maleta. Yan, siya na mismo nagsasabi, tao ho daw nitong si Zaldico, yung dalawang unggoy na yun. Kailangan sa akin, may mga text message sa akin yan eh. So alam kong tao yan. Though I think I've never met them personally. I don't think I've met them personally. So some are saying this could also be a missing link or something that maybe the Senate can pursue to look for these two individuals. Yes, napakahalaga niyan because hindi lang si Gutesa nag-mention yan eh. Pati si Engineer Alcantara, Yeah. remember sinabi niya, doon niya binibigay sa dalawang taong yun eh. Kay Paul tsaka kay Mark. At sigurado ko yung Paul at Mark, parehong tao ni Zaldico yan. Do you think they're still here? I wouldn't know eh. I wouldn't know. But also moving forward, now that the Senate may resume its investigation, will resume the investigation sometime mid-November. I think it's November 15. How do you think they should proceed? Especially kung bumalik po si Senator Ping Lacson. I wouldn't want to comment, Pinky, because of parliamentary courtesy. Diba? But would you like to comment about him being the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee? Yeah, I was there when remember, the second time I went there, he was the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and he handled it well naman eh. So that could be good news. And tsaka yan talaga yung advocacy niya, di ba? He's very passionate about this, di ba? Siya yung, Hindi siya tumatanggap ng, ibig sabihin, wala siyang infrastructure project kasi hindi siya tumatanggap ng pork barrel ever since he's a senator. No? So advocacy niya talaga. Matagal na niyang pinagmamalaki. So I think he's very passionate about this. All right, just very quickly, Congressman, want to talk about this, yung bentahan ng proyekto. Ayun na nga mga kababayan, dito nung natatapusin ang ating reaction video. As always, maraming salamat po sa pag-support sa page. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.